Pre, kamusta? Habang tinatype ko itong kwento ko, medyo hesitant ako kasi baka makilala ako ng mga napagkwentuhan ko. May ibang nakakaalam nito, kaya itago mo na lang ako sa pangalang Sonia. Kabuanan ko na ngayon at aaminin ko na maraming hindi maniniwala sa akin. 2024 na, tapos aswang pa rin ang kinukwento ko. Hindi ko pa nakukwento sa mister ko ang lahat. Actually, ayoko talaga ikwento. Kasi baka isipin niyang napapraning na ako. Pero sige, nagsimula ito earlier this year nung pinapatiles namin ang kusina namin. Para maintindihan niyo ang sitwasyon, may tatlong entrance ang bahay namin. Isa sa main door sa sala. Isa sa kwarto namin na extension lang talaga ng bahay at kusina. At isa sa kusina na papunta sa likod bahay na bare lot na may mga tanim, talahib at mga malunggay. Pero nasa loob pa rin naman ng property. Nung Christmas party ng pangalawang anak namin ni Mister, nagpunta ako sa school kasi may potluck kaming mga parents. Nung pauwi na kami, binulungan ako ng isang kananay ko na wag daw lalapit sa tricycle na nakapark sa tapat ng gate kasi apo ng aswang ang driver nito. Kung kaya't umiwas ako. Kaso, nakita ko si Manong driver na nakatitig sa akin. Palabas pa lang ako ng gate ng school. Dura siya ng dura na para bang nagigiyang. O baka adik, hindi ko lang sure. Lumipas ang mga buwan at mas weird pa ang mga nangyari. Madaling araw po nun. Work from home ako at night shift ang trabaho ko. Nasa first trimester pa lang ang pagbubuntis ko nun at madalas akong magbanyo dahil nga sa tinatawag nating morning sickness na sa totoo lang parang all day sickness naman talaga. At dahil probinsya ito, nagsusunog ng kamangyan ang mister ko pag medyo alanganin na sa gabi at walang kuliglig kasi masyadong tahimik. Wala namang mawawala, di ba? Isang madaling araw, nag-break ako sa trabaho para magbanyo. Paglabas ko ng pinto ng kwarto, diretso na sa kusina. Habang kinakapa ko yung switch ng kuryente, para bang may nakaaninag akong wig na nasa steel gate papunta sa likod. Gumagalaw ito. Pagbukas ko ng ilaw, ang nakita ko ay parang pusa. Pero kasing laki ng aso, tapos dilaw yung mata. Nakatitig lang ito sa akin. Aware naman ako na may possibility na baka nga aswang ito. Medyo kumirot ang puson ko, pero imbes na matakot, parang nagalit at nainis pa nga ako. Kung kaya't imbes na lumayo, lumapit pa talaga ako. Hindi para bugawin ha. Ang plano ko ay haltakin yung parang wig na balahibo niya. Papasok. Kaso hindi naman siya kasya sa siwang ng gate. Alam kong maraming animal lovers ang maaaring ma-offend. Pero for sure, hindi yun pusa. Wala namang ganong breed ng pusa or kahit wildcat sa Cavite. So huwag kayo ma-offend. Nagulat yung parang pusang may mahabang wig. So umatras siya ng gate. Tapos, bigla ba namang nagbago ang wangis nito at nagmukha siyang asong aspin.
na may halong breed sa laki. Ang nakakagulat, tumalon siya sa kabilang lote sa tabi lang namin. Almost 6 feet ang pader na tinalon ng pusang naging aso na may wig. Matalahib at mapuno ang katabi naming bakanting lote. And since nakatalo na nga nila lang, binaliwala ko na lamang at nagbanyo na ako, pre. Sa totoo lang, wala akong naramdamang takot. Nag-sink in sa akin yung nangyari, kinaumagahan na nung nag-aalmusal kami ng biyanan ko. Nakwento ko na sa mister ko at sa biyanan ko ang part na ito. Pero may iba pang nangyari lately. Simula nun, iniwasan kong lumabas kahit para kunin ang order sa Lazada at sa Shopee. Kahit pag may delivery ng pagkain sa Foodpanda. Beke naman. Kasi, di naman kaila na kahit malapit lang kami sa Maynila, ay bundok pa rin itong lugar namin. At literal na malapit sa gubat. May mga kalsada pa rin dito na hindi pa rin napapangalanan sa totoo lang. Hindi naman sa pagiging paranoid, pero napapadalas na nun ang mga kaluskos na naririnig ko sa gabi. Mga weird na tunog ng hayop. Pinaka nakakatawa pa nga dito yung tunog bibe. Wala naman kasing nag-aalaga ng bibi dito sa amin. Maiintindihan ko yung tilaok ng manok. Kasi puro sabongero ang mga kapitbahay namin. At marami silang anak na panabong. Nagsusunog na kami ng kamangyan. Nagsasaboy na rin kami ng asin sa gabi. Nung Palm Sunday nga, bumili kami ng mga palaspas. At pinabless namin ito sa misa. Nilagyan namin ng mga entrance namin ng bahay ng palaspas. At naglagay din kami ng walis tingting na nakabaliktad sa gate. Sa totoo lang, mababa lang ang bakod namin. So kung ako yung aswang, kayang-kaya kong talunin ng bakod. Bakit pa ako mag-gate, diba? Ngayong kabuanan ko na lamang na-realize na may something pala ako na experience. Nitong 3rd trimester ko, kamakailan lang, naisipan ko maglakad-lakad mag-isa. Bumili ako ng barbecue at isaw. Mga 5 minutong lakaran lang naman yun. May nagta-tricycle na manong na bumili. Kasabay ko. At binati niya akong, "Uy, malaki na pala ang tiyan mo. Tama yan, lakad-lakad. Kaso baka naman magka-UTI ka niyan." Bigla ko na lang naramdaman ng pagkirot ng baby ko. Hindi ko alam kung may dilang demonyo ba yung pamilyar na tricycle driver na yun or what. Kasi ilang linggo matapos nun, nagka-UTI nga ako. Na-ospital pa ako at naggamutan. Habang tinatype ko itong kwentong ito, gusto kong isipin na walang kinalaman si Manong driver. Kaso lately, may mga kaluskos akong naririnig sa madaling araw. Naninigas ang tiyan ko, pero ako lang nakakarinig. Si mister ko parang wala siyang naririnig. Nagigising ako. Biglang maninigas ang tiyan ko at magbabanyo ako. Nawawala yung mga kaluskos, tapos matutulog ako ulit. Napansin ko rin, nung nag-enroll kami ng isa sa mga anak namin, na nasa tapat lang ng bahay namin nakatambay yung driver. May ginagawa kasing kalsada sa tapat namin. So, siguro, nanonood siya. Pero nung lumabas ako ng gate, tinanguan niya pa ako. Pero nagkunwari na lang akong hindi ko siya napansin. Sabi-sabi ng mga matatagal ng taga rito sa amin na yung driver na yun ay apo ng bantog na aswang dito sa amin. Hindi naman sila nambibiktima dito
pero malakas daw makabati or makausog. Yumao na ang lola ng manong driver at ang sabi-sabi ay siya daw ang sumalo ng Colin na niluwa ng lola niya. Kahit yung ibang taga rito na matatanda na at yung yumaong lola ni Mister, kilala ang pamilya na yun. Pinagsabihan pa nga ako ng ibang kananay ko sa school ng isang anak ko na huwag gagawi dun sa tower ng Smart. May tower kasi ng Smart dito, pre. At halos bungad lang nun ang bahay ng pamilyang ito. Gabi-gabi, pre, nagiging routine. Nasa madaling araw, nagigising ako sa kaluskos. Tapos pag pumangon ako, nawawala yung kaluskos. Parang ako lang talaga ang nakakarinig. Babangon akong naninigas ang tiyan. Expected ko naman na maninigas ang tiyan ko dahil kabuhanan ko na nga. Hindi ko lang maintindihan kung bakit tuwing madaling araw lang siya naninigas ng sobrang tigas talaga. Sa tingin niyo ba, may kaugnayan si manong driver sa pusang nakawig na kasing laki ng burikong aso? Lalo na ngayon na madalas nakatambay sa tapat namin yung driver dahil nanonood ng road construction. Pakiramdam ko, stressed at frustrated na yung aswang. Kasi panggabi kami ni Mister. At isa sa amin, ang laging gising magdamag. Baka inuumaga na siya kakaabang at hindi makatsyempo. Wag lang sana akong mag-labor ng gabi. Kasi walang masasakyan dito sa amin. Mahabang lakarin. At pag minalas ka, baka siya pa ang matsyempohan naming masakyan.